Mga idolo, 1-0 na sa pagitan ng San Antonio Spurs versus New York Knicks. Paano natalo ang San Antonio Spurs kahit may 26 points si Victor Wembanyama? Bakit mukhang natuklasan ng New York Knicks ang sikreto para pabagalin ng isa sa pinakamahirap depensahan na player sa NBA? At sa labanan ng dalawang Filipino-blooded NBA players na sina Jordan Clarkson at Dylan Harper, sino ang mas umangat? Mga kababayan, may mga numero sa larong ito na hindi nagsisinungaling. At kapag nakita ninyo kung gaano ka-physical ang ginawa ng Knicks kay Wembanyama, baka ito rin ang maging blueprint ng ibang koponan laban sa Spurs. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Isa na namang napakainit na laban ang ating nasaksihan nang harapin ng New York Knicks ang San Antonio Spurs. Sa papel, mukhang pantay ang laban dahil parehong may superstar talent ang dalawang koponan. Ngunit nang magsimula ang laro, kitang-kita na may malinaw na game plan ng Knicks. At ang pinakaunang target nila, walang iba kundi si Victor Wembanyama. Pag-usapan muna natin ang naging bayani ng Knicks. Si Jalen Brunson ay nagtapos na may 30 points. Hindi lang iyon, perfect pa siya sa free throw line, 4 out of 4. Sa mga hindi masyadong tumitingin sa advanced stat, may isa pang numero na dapat nating pansinin. Last 6 siya habang nasa loob ng court. Ibig sabihin, mas maraming puntos ang Knicks kumpara sa Spurs habang siya ay naglalaro. Hindi ito aksidente, si Brunson ang nagsilbing makina ng opensa. Sa tuwing kailangan ng Knicks ng puntos, siya ang sumasagot. Kapag kailangan ng momentum, siya ang gumagawa ng tamang desisyon. Kapag kailangan ng leadership, siya ang nangunguna. Ito ang dahilan kung bakit maraming analyst ang naniniwala na isa siya sa pinakamagaling na point guard sa buong NBA ngayon. Ngayon naman, ang pinakamalaking kwento ng laro, mga idolo. Victor Wembanyama. Oo, gumawa siya ng 26 big points. Kapag nakita mo ang 26 points, iisipin mo agad na dominanteng laro iyon. Pero kapag sinilit natin ang shooting numbers niya, ibang kwento ang makikita natin. 6 out of 21 field goals lamang siya. Uulitin ko mga idolo ha, 6 out of 21. Ibig sabihin, napakababa ng kanyang efficiency. At dito makikita kung gaano kaganda ang depensa ng Knicks. Hindi nila pinigilan si Wembanyama sa pag-score. Ang ginawa nila ay pinahirapan nila ang bawat puntos ng kanyang ginawa. Bawat tira ay may contest, bawat galaw ay may katawan, bawat posisyon ay may banggaan. At mga idolo, isa sa pinakamalaking indikasyon nito ay ang kanyang free throws. 12 out of 13 siya mula sa charity stripe. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, maraming beses siyang kinakailangan na sumalo ng kontak. Maraming beses siyang na-foul. Maraming beses siyang binangga. Bagamat nakakuha siya ng punto sa free throw line, naging mahirap para sa kanya ang makahanap ng komportabling rhythm sa field goals. Ito ang gustong-gusto ng depensa ng Knicks. Sila ang nagdikta ng tira ni Victor Wembanyama. Kung mapipilit mong umiskor ang kalaban sa free throw line kaysa sa easy basket, malaking panalo iyon para sa depensa at eksaktong iyon ang ginawa ng New York Knicks. Sa tingin ko, maraming teams ang manonood ng tape ng laro ito. Bakit? Dahil baka ito ang blueprint laban kay Wembanyama, maging physical. Huwag siyang bigyan ng malinis na catch, i-double team sa tamang pagkakataon at pilitin siyang gumawa ng mahihirap na tira. Kapag naging 6 out of 21 sa field goal lang si Wembanyama, mas malaki ang tsansa mong manalo. Ngayon naman mga idolo, pumunta tayo sa ating kababayan, Dylan Harper. Isa sa mga pinakaabangang batang manlalaro ngayon. At masasabi natin maganda ang kanyang naging performance. Sa loob ng 28 minutes ay nakagawa siya ng 16 points. Perfect din sa free throw line, 3 out of 3. Ang mas nakakabilib ay ang kanyang composure. Hindi siya mukhang rookie na kinakabahan. Mukha siyang player na handang kumuha ng responsibilidad. Habang lumalalim ang season, mas nagiging komportable siya sa sistema ng Spurs. Mas nagiging agresibo, mas nagiging kumpiyansa, at mas nagiging mahalagang bahagi ng rotation. Maraming Pilipino ang nakatuto kay Dylan Harper dahil sa kanyang Filipino roots. At sa bawat magandang laro niya, mas lalong lumalakas ang suporta ng mga Pinoy fans. Kung ipagpapatuloy niya ang gantong development, hindi malayong maging isa siya sa mga susunod na mukha ng Spurs franchise. Napakalaki ng kanyang potensyal. At sa larong ito, nakita natin ng ilang dahilan kung bakit mataas ang tingin sa kanya ng basketball world. Sa kabilang banda naman ay si Jordan Clarkson, isa pang Filipino-blooded NBA star. Ngunit hindi naging maganda ang gabi para sa kanya.
6 na minuto lamang siyang naglaro, 0 points, isang shot attempt lamang, sumablay pa, at isang rebound. Minsan may mga larong ganito sa NBA. Hindi laging nakukuha ng isang player ang reteam. Hindi rin laging tugma ang rotation, depende sa game flow. At mukhang iyon ang nangyari kay Clarkson. Pero wag natin kalimutan ha, hindi mabubura ng isang tahimik na laro ang buong karir ni Jordan Clarkson. Isa pa rin siya sa mga pinakamahusay na scorer na may dugong Pilipino na nakalaro sa NBA. At kilala natin si Clarkson. Kapag tahimik siya ngayon, may posibilidad na bumawi siya sa susunod na laban. Ganyan ang mentality ng isang veterano. Kung titignan natin ang laban ng dalawang Filipino-blooded players ngayong gabi, malinaw na si Dylan Harper ang nanalo sa individual match-up. 16 points, 28 minutes. Malaking contribution iyon, samantalang si Clarkson ay hindi ganong nabigyan ng pagkakataon. Ngunit ang mas magandang tignan dito ay ang kinabukasan ng Filipino basketball representation sa NBA. May veterano tayong si Clarkson. May bagong bituin tayong si Dylan Harper. At pareho silang nagbibigay ng inspirasyon sa mga batang Pilipino. Para sa Spurs, maraming aral ang maiiwan mula sa pagkatalong ito. Una, kailangan nilang humanap ng paraan para mapadali ang buhay ni Wembanyama. Pangalawa, kailangan mas maraming players ang tumulong sa scoring. Pangatlo, kailangan maging handa sila sa mga depensang magiging sobrang pisikal. Dahil habang lumalakas si Wembanyama, mas maraming kupunan ang gagamit ng parehong formula laban sa kanya. At sa huli, nanaig ang New York Knicks dahil sa mahusay na execution. Jalen Bronson ang naging puso ng kanilang opensa sa kanyang 30 points. Samantalang matagumpay nilang napahirapan si Victor Wembanyama na tumira lamang ng 6-for-21 mula sa field goal. At sa labanan ng Filipino-blooded players, si Dylan Harper ang mas nagningning ngayong gabi, habang naghahanap pa ng pagkakataon si Jordan Clarkson upang makabawi sa mga susunod na laro. Mga idolo, kung nagustuhan ninyo ang breakdown na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa pinakabagong NBA news, game analysis, at mga balita tungkol sa mga kababayang may dugong Pilipino sa NBA. Comment down below, sa tingin ninyo, tama ba ang naging depensa ng Knicks kay Wembanyama? Maraming salamat sa panonood. At magkita-kita tayo sa susunod na video. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. A layup is good. Gear when he wants to take off and finish. Oh, Towns, beautiful move, gets to the rim. Teammate they all adore and respect. Oh, nice pass. Towns, beautiful pass inside. Karl Anthony Towns with his 3rd assist. Defense. Knicks with just 3 fast break points. Towns gets inside, takes a hit, and a chance for a 3-point play. Gets away, drives on Brunson, goes inside, blocked by Towns. Hart gonna take that one. In and out. Towns another offensive rebound, counted and a foul. And Cornette, Luke Cornette with an excellent defensive play. Harper on the run again, gets inside, layup's good, and a foul. Fox whips it. Harper hits a three. Dylan Harper on fire in his first finals game. Harper in attack mode, goes inside at Brunson and scores again. 10 points in 6 minutes. Once again, this is your Spotlights and Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.